Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face! Sing mama! Face-to-face! Sing umingiti! Face-to-face! Inyong bangayan! Face-to-face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face-to-face! Yes! Magandang umaga! Gusto ko yan, energy! Paano energy? Paano? Wow! Grabe naman. Buboxing ka. 3 years old. Bata. Okay, tama na muna ang tapang-tapangan. Ako, kalmahan nyo lang po. Ayaw yan ng Team Puti, di ba? Kung pa-victim ang peg mo, pass kami dyan. Pipilitin namin kumalma dito sa Team Pula. Dito ang init ng emosyon, ginagabayan tungo sa resolusyon. Ito ang face-to-face harapan! Hindi sila para manira o manlait. Ang daladala po nila ay gabay na magtutuwid. Sila ang ating harapang tagapayo. Ang ating spiritual advisor, ang napakagwapong Brother June Banad. Na-shock siya sa intro. Parang bayad yung intro, ah. Yes. Welcome back sa ating guest na legal expert, Attorney Rob Gozu. At isa pa nating panauhin, clinical psychologist Sir Rainier Ladik. Real help, public service na legit. Ang nag-iisang atin ang masa delivers no less. Palakpakan po natin, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Construction? Yes po. Construction? Madami dapat racket. Kailangan masipag po tayo, Ate Corin. Oo, wow! Good morning sa inyong lahat! Masaya ako ngayong umaga. Tanungin nyo naman kung bakit. Bakit po? Bakit? Kasi lumalabas na ang mga tunay na salarin. ay, nako, lagot kayo. Nagkakalaglagan na. Kayo lahat. Oo. Alam nyo naman ako, wala akong pasikot-sikot. Yes. Diretso lang tayo magsalita. And talking about pasikot-sikot, eto na ang ating sayaw. Ayan. Talaga naman. Talaga naman. Okay, sinong nanalo? Tingin niyo ba ang ating best dancer for today ay galing sa Team Pula? Hindi! Wala silang pake sa Team Puti! Panalo ka na! Ay, wow! 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. Let's go! Let's go! Hey, 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 hey. Let's go! Let's go! So, taas ang kamay ng mga may kakilalang may bisyo na ang bisyo ay paninira. Ay. Pwede pati pa, Ate Coring. Ang dami kong kilala. Ang dami kong kilala. Sobrang dami. Okay. At ang mas malala, minumura ka pa. Nakuha, very bad yan. Okay. Sa ganitong gulo, hindi lang sigaw ang sagot. Dapat katotohanan, di ba? Ang nagrereklamo, target daw ng paninira ng kanyang kapitbahay. Pero dito sa aming programa, pruweba muna bago ang husga. Yan. Pero ang biktima saan lulugar sa nakaka-stress na marites. Hindi lang ito simpleng away ng magkapitbahay. Kapag sila'y nagkita, mata lang daw ang walang latay. Pagka nagkatinginan, maya-maya nagsasabunutan na sila.
Buong barangay alam ang kanilang hidwaan. Pag nagkita yan, 3 beses talaga mag-aaway. Talagang sabunutan talaga sila. Lagi niyang hinahablot, sinasabunutan. Kung ano po yung mahawakan niya, iampas niya kay LA. Di na rin mabilang kung ilang beses na silang pinablatter. Yung ebidensya na may blatter sila sa barangay. Magkakaayos na kaya ang mga marites? O pati tayo, ma-stress? LA at Kuntil, harapan na! Ano yung sinasabi niyang mabaho? Ang baho dan! Hindi ko po alam sa kanya. Ay, hindi mo alam. Naligo ka ba bago pumunta dito today? Ayan. Bakit Chine- sa day po ako naliligo? Okay, chinecheck lang po namin. Ang baho mo! Okay. Complete shampoo and soap po ako. Okay, ano ang inirereklamo mo dito sa kanya? Ang baho! Sobra na po. Sobra. Sobra ang... Sobra na po yung paninirang puri, yung bunganga niya. Lahat po ginagawa niya sa akin. Yung bunganga niya na yan, Diyos ko, hindi lang po yan. Totoo lang. Yung sinasabi niya mabaho daw yung ko. Bakit? Kasi nga mabango nga yung kasi kaya ako maraming lalaki. Saan ba nagsimula ang lahat ng yan? Selos po. Ha? Selos. Selos. Okay. Kanino siya nagseselos? Sa akin. Ha? Sa akin. Kaya nga, sinong sinong lalaki? Wala pong lalaki. Ay? Sino? Babae? Ako po. Ah, ikaw? Mas magaling daw po kasi akong makisama. Teka muna, may walang third party. Wala. Pag-ibig, ang inggit. selos. Inggit. Hindi selos. Inggit. O, bakit? O, saan naman nagsimula yun? Ako po kasi, lahat po kasi ng tao, pinakikisamahan ko. Hindi po ako nanghihingi ng bayad, yung mga ganon. Ang gusto siya po kasi, kung makisama po siya, kailangan mababayaran mo po siya. Kailangan may kapalit. May sukle. May honorarium. Gano, may honorarium. Ako po, wala. Meron kang trabaho? Wala po. Wala? Wala. Paano ka nabubuhay? Pakikisama po. Pakikisama. Aray. Totoo ba? Nakikikain. Nahihingi na lang ba ang kabuhayan ngayon? Hindi po. Siyempre, marunong kang makisama, marami kang pamilya. Kung pagka alam po ng kapitbahay mo na wala ka, LA, may ulam ba kayo? Okay. Yung minsan naman po, sinasama naman po ako na magtinda-tinda ng medyas, mga ganun. May anak ka? Meron po. Ilan? 2. May asawa? Meron po. May asawa. Yung asawa mo may trabaho. Sideline po. Sideline. Wag mo nang dadagdagan yung anak mo, ha? Ay, hindi na po. Tama na, okay. So, ano yung unang-unang hindi nyo pagkakaintindihan? Selos po. O, kanino siya nagsiselos? Kala niya po inaagaw ko po yung jowa niya. Kasi mas maganda ako sa'yo. Mas maganda daw siya, Ate Kuntil. Okay, Nay. Ayoko na uwi na ako. Kuntil. Yun po sabi Saan niya. siya pupunta? Naku, ayan na. Si Kuntil. Si Kuntil, gusto sana natin makuha yung panig niya, dito sa sinasabi nga ni LA. Pero nandun po siya, nagpapahupa, dahil mukhang hindi na niya kinaya. Ano ba, may problema ba sa kalusugan si Kuntil? Meron po. Anong meron yan? Ano po siya, isa po siyang bingi, mahina ang boses, at sinasabi nila na hindi raw marunong makaintindi. May konting may deficiency na gano'n. Bakit pumapatol ka pa? Kung alam mo naman palang... Inaasar mo pa. Ay, hindi po. May sinasabi si LA tinatayuan lang daw niya ang sarili niya dahil panay-panay ang Sino pagpipikon. pong tao ang papayag na sasaktan kayo na wala kayong ganti? Okay, may kasama
kasama tayo ditong psychologist, no? So what is that? Mental, kung totoo ang sinasabi ni LA, mental deficiency ba yon? Well, pwede po yun, no, na meron po siyang problema sa kanyang kalusugang pag-iisip kasi mapapansin po natin, no, dun sa response niya na madali po siya magalit. Kumbaga parang nagiging automatic po sa kanya, naggalit po kagad yung response niya. At makikita po natin na yung galit niya po kasi hindi siya yung paunti-unti. As in, bigla po talaga siya. So, posible nga po, no, na yung pagkakaroon niya ng kawalang control sa kanyang galit is probably may something po sa kanyang or may concern po siya sa kanyang mental health. Pero kailangan pa rin natin siyang ipakonsulta. Yes. Kung may mental health problem talaga siya, LA, no? Pero ang tanong, babalik pa ba dito sa ating set para magsabi ng kanyang panig itong si Kuntil? May kakayahan ba siya na irepresenta ang kanyang sarili? So anong solusyon sa ganitong pagkakataon? Malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimama? Harapin mo face to face. O eto na, yung kabilang panig. So eto na nga, nag-walk out itong isa nating kabilang panig, pero nagbabalik si Kuntil. Kumusta na ba si Kuntil? Kuntil, nanay, balik ka na dito. Okay, at isama na natin yung kanyang kakampi. Kasi nga itong si Nanay Kuntil ay hindi makampante hanggang hindi kasama si Tekla. So Tekla at saka Kuntil, balik na kayo dito. O, palakpakan naman natin si Tekla at si Kuntil. Okay, so napakinggan natin ang panig ni LA. O si Nanay Kuntil naman ang pakinggan natin. Ano? Ano naman ang masasabi niya? Sabihin mo sa kanya. Ano ang masasabi niya? Bakit siya galit kay LA? Ano daw masasabi mo? Bakit ka nagagalit kay LA? Ba't ka nagagalit kay LA? Oh. Alam mo ba ang kwento nila, Tekla? O sige nga, ikaw nga ang magkwento at hindi makapagsalita itong si Kuntil. Ang kwento niya sa akin, dahil matagal na kami magkaibigan ang unang kinagagalit niya talaga, yung benta niya sa buko. Kasi tindera po siya ng buko, saka ng face mask. Ninakaw daw po ni LA. Yung buko o yung pera? Yung benta po niya, Yung na pera? halagang 700. Okay. Doon na po nagsimula ang lahat. Kung hindi maligo, siya lang magagalit. Meron bang witness? May nagsabi daw sa kanya yung kapitbahay nila. Okay, na nakita. Nakita. Okay. Ano naman yung sinasabi ni LA na baka nagseselos? Opo. Meron Nagseselos din po siya. Kasi nagtitinda po ako ng merienda. Minsan kulang yung katulong ko, naghihiwa siya sa akin. Tapos inugasan niya yung mga kaldero. Pag nalaman niya, nagagalit siya. Kasi dahil ayaw lang niya. Ayaw niya lang. Basta siya, gagawin niya lahat yun kahit wala rin kapalit. Basta wag lang siya mapalapit sa akin. Ano naman ang masasabi mo doon sa ninakaw mo daw yung 700? Di man po totoo yun kasi never po ako nagtinda ng buko. Tsaka, nung time po na yun, never po niya napatunayan yun dahil wala po silang ebidensya. Sabi-sabi lang kasi nga ng Sabi-sabi lang po. kapitbahay. Okay. Pero Tekla, ano naman yung sinasabi ni LA na panay sunggab, panay pananakit? Kasi pag nakita niya po... Sige, Kuntil, ikaw nang magsalita. Nananakit siyan. Inaanak mo? Oo, pasubasoban na yan. Ha? Sobra. Binadot po yung mukha ko, yung ulo ko binadot niyan. Bakit nga? Kasi nag-ano po ako, nabibis lang po ako, bago lang po ako. Oo. Bigla bakit po yan, sa etan. Okay, ayaw niya. Ayaw, etan yan. Palagay ko, Nanay Kuntil, nagsimula yan doon talaga sa hinala mo na ninakaw niya yung 700, no? At mula noon, Hindi na po nawala yung galit. hindi na nawala ang galit, nagkakagantihan kayo, ganyan, gantihan, wala nang katapusan, Opo. di ba? Parang ganyan, ano?
Pero hindi ba kayo nahihirapan na may galit yung dibdib ninyo? Di ba, ang dami na nating problema sa buhay. Talaga bang kailangan pa nating dagdagan ng pang-aasar? Huwag na lang siguro. Pigilan na natin ang sarili natin, ha? Kasi pwede kang makulong kahit na ikaw yung tama. Di ba yung galit, kapag ka nag-physical na, pwede ka makulong, nanay. Kawawa naman. Ilan ang anak mo? Wala po siyang anak. Walang anak. Okay. Pero may asawa. Ay, wala. Boyfriend, Ay, ano yun? inaasawa po. Parang kasama. Jowa po. Jowa-jowa. Okay. Wow, haba ng hair. Okay, so, pero, Tekla, talaga bang meron siyang mga konting pagkukulang? Apo. Meron talaga. Okay. So, palagay ko, kung nakakaintindi ka, ikaw na lang ang umiwas kaya. Teka muna, meron bang kakampi si L.A.? Meron po. May kakampi din siya. Malalaman natin ano bang punot dulo nito, ano ang katotohanan. Hindi pa natin kakausap ang kakampi ni L.A. Makikilala natin siya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. At siya naman ang kakampi ng nagrereklamo, ang best friend ni L.A. Mang, humarap ka na. Okay, Mang, ano ang pagkakaalam mong punot dulo nito? Alam po, sabi po Nelly, nagsimula po sa pag-muse po sa barangay. Ano? Sa basketball po. Oh, Nag-muse basketball? po silang dalawa. Ano sila? News! Yes naman! Eh, kaya naman pala, inuurot kayo eh. Ito yung barangay nyo, ha? Pinagsasabong sila. Pinalaman din. Lumaraan pa si Kuntil, bigla siyang umepal. Doon sa pagdano, talagang inaasar niya din si Kuntil. Paano siya umepal nung rumampa si Kuntil? Mali din yan eh. Mali din yung ano mo, kaibigan mo. Mali na yan. Teka muna, Kuntil, magrampa ka nga dito, pakita. Split cover. Oh, ganun. Ay, di rin papayag yung isa. Buntik ka pa. Tutumba pa. May something talaga, Day. Bakit pumapatol ka pa, di ba? Okay, Mang. So, palagay mo, naaano siya, kumbaga parang gumagrabe siya dahil sa basketball. Naano Eh, po pinaglalaroan sila ng barangay. Ay, nako. Alam mo, pwedeng protektahan si Kuntil, ha? Kapag napadiagnose natin, Doc, that there really is something wrong, hindi na po pwede yan. Kailangan may representasyon sa barangay para maprotektahan din si Kuntil. Tama. Kasi PWD siya. Di ba, no? I think lang. Kasi yung ginagawa ng barangay attorney, bawal yan, ha? Yes po, bawal po ng batas yan dahil sa Magna Carta for PWD or Persons with Disability, ang tawag po dyan ay vilification or yung nagkukos po ng pangiinsulto, katatawanan, hatred towards the PWD. Yung pong pag-utter at saka po yung paggawa ng anumang aktibidad na i-incite ang mga tao na kung saan ang isang PWD ay pinagtatawanan, nare-ridicule ho sila, ay may parusa ho sa batas. Ano ho ang parusa? Not more than 200,000 pesos po at pagkakakulong na hindi sosobra ng 2 years. Okay, tamo na. Tamo na. Ganun talaga, Mang. Ano pa? Meron bang diferensya si LA, tingin mo? Wala naman po. Wala naman. Si Kuntil po talaga may diferensya. Yun na nga, alam niya na nga ang PWD Ayun nga eh, pa, kaya lang. patulan niya pa. Kaya namin niya dahil nga minsan hinahablot niya si Kuntil. Alam kasi dyan sa kakampi mo, bigla-bigla Bigla siya nananabunot, nananakit. Bawal patulan. Nananakit siya. Minsan may awak siya kahit ano po sa linya. Ano niya kay yung mahawakan niya. Hahapon siya kay Sa'yo na lang galing, sabi mo PWD siya. Oh, dapat ikaw ang nakakaintindi. Kailangan. Ang tanging
maaaring makakatulong kung talagang meron siyang mental health problem ay gamot. Pamilya niya po. Pamilya, oo. Pero anong gagawin kung... Check up muna para malaman. Ano ba dapat ang sa batas, pagka ganyan, is she the responsibility of her buhay pa nanay mo? Bata po. Bata po nanay na po. Pamilya po, ma'am. Pero kapag ka po ganyan, halimbawa indigent ho ang isang tao, meron naman po tayong tinatawag doon sa batas natin na yung Mental Health Act po, no? Tinutulungan po yung mga may ganyang kalagayan. Kaya po lapit po sila sa barangay ay may health center, at kung halimbawa po talaga na si ate ay madadiagnose na siya o talaga ay PWD, ay tutulungan po siya. Actually po, meron pong assistance o libre po ang gamutan ho dyan. Kapag ka may mga mental health problem, ay lapit lang po sa barangay para yung barangay ang lalapit sa DOH na iparehistro yung mga kailangan mong gamot, ate. Correct. Total naman, pinag-uusapan natin dito ang intervention ng barangay, ano? Nandito ngayon ang kinatawan ng kanilang barangay. Ayan, si Assistant Executive Officer ng Barangay 30 sa Caloocan City, si Ginoong Pinlac. Ayan. So ano sa tingin mo? Kasi ito, kailangan po talagang patingnan para opisyal na makategorya ang kanyang kalagayan. No? Kung PWD, kailangan bigyan ng tulong. Una, hindi niya kaya yung sarili niya. So, paano po ang gagawin ng barangay? Ma'am, paano ko po sa kapitan po namin, ma'am, lalapit po natin para matugunan po kung ano po yung kailangan niya. Pero alam mo, Palak, yung ang dami naming karanasan sa mga barangay, magaling sa una, tapos wala nang pakialam. Hindi, ma'am, sa amin hindi po ganyan, ma'am. Sa inyo hindi ganon, ha? Ano ko po sa kapitan namin yan, kay Gagarin. Hindi So, po, ma'am. kung pwede lang sana, sabihan nyo kami kung anong magiging solusyon. Apa, ma'am. Sasabihan po namin kayo. Okay, marami pong salamat. Yan, marami pong salamat. Okay, sa pagbabalik po natin, ano ang nakikitang solusyon ng ating mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan? Sino si mama? Harapin mo face to face. Nako, parang nakikita ko na yung pruweba na talagang talagang nang uurot yung buong barangay. Gusto nila, entertainment nila, silang dalawa. At sila naman, nahuhuli sila sa pain na yun. Na ginagawa sila talagang katatawanan. Eto po, yung video nahuli ng camera, yung kanilang pag-aaway minsan. At mapapansin ninyo, ayan. Ang gulo, ate ko rin. Grabe yung ingay, Ala! Nawawa niya. May umaawat, pero maraming nagtatawanan. Ewan ko lang kung napansin ninyo. Maraming nagtatawanan May at nag-cheer. Oo, sa magkabilang panig. Kumbaga napaglalaruan kayo. Kaya lalo silang nagiinit. Hindi ba? Kumbaga sa sabong, inuusukan kayo. Iniihipan kayo ng usok para lalo kayong magalit. So, huwag kayong magpapauto dyan sa mga kabarangay nyo. Nako. Okay, sa puti, anong masasabi ninyo? Okay. Yes, PWD si Kuntil. If Tekla is really her friend, alam niyang PWD to. Hindi naman kasi lahat ng tao, hindi nauubos yung pasensya, lalo na kung sinasaktan. Diba? Yes, you're PWD in outside of your body. Inside, siguro naman, nakakapagtinda ka, alam mo yung tama't mali. Dapat, kahit papano, kaya mo kontrolin yung galit mo. Kasi sa lahat ng bagay, pag inuna mo yung galit mo, walang mangyayari. Away at away lang yan. Then sa mga barangay, sa mga kaibigan daw, kunwari ba yan o totoo ba yan? Baka kaibigan lang kayo pag meron lang yan. Diba? Kung totoo kayong kaibigan, sabihin nyo yung mali niya, hindi lang yung ipupursyon nyo pa siya na makipag-away pa. Kasi ang isang away, di na dapat dagyan pa ng isa pang away. Yun lang. Thank you. Masasabi ko lang kay LA, dapat wag mong gawing libangan yung makikipag-away kasi may anak ka din. Tsaka parang tsahin mo na rin yan eh. 'Di ba? Parang tsahin mo na rin yan, pinapatulan mo. Alam mo mang PWD tapos papatulan mo pa. Di mas PWD ka ata. Okay, Dr. Love, ano ang payo mo sa ganitong pagkakataon? Nakalulungkot lang, Ate Kuring.
kung totoo na ang kabarangay o yung mga pinuno ng barangay ay natutuwa na makita na nagsasalpukan yung dalawa, ang laking kahihiyan sa ating lipunan, no? Sa society. Hindi naman ako doktor, pero sa tingin ko may kakulangan kay Kuntil, no? Hindi niya makontrol yung anger niya, yung matinding galit niya nakafocus kay LA. For whatever reason, inggit or something na nagtitrigger. But then, hindi siya may kasalanan. No? May pagkukulang nga siya eh. Si LA, ang pagkukulang ni LA, pinapatulan niya talaga. No? So ito'y tawag sa atin ng pansin sa atin ng Panginoon. Ang bawat isa ay may tungkulin sa bawat isa sa atin. Hindi dapat pagtawanan o paglaruan o gawing entertainment yung mga taong may pagkukulang. Ayan. Thank you very much, Dr. Love. Attorney Rob, naisip ko lang, hindi ba maraming mga court cases, yung mga kaso sa korte na mapapawalang sala ba si Kuntil kung mapatunayan na talaga meron siyang problema sa pag-iisip o depende yan sa diagnosis? Nasasabihin ng doktor, alam naman niyang tama sa mali eh. Yung ganun. May tinatawag po tayong exempting circumstance. Mapapawalang sala po kung ang isang tao, yung PWD, ay insane. Ibig sabihin ho ay wala ho talaga siya sa katinoan. Ibig sabihin ho nun ay walang voluntarismo sa kanyang pag-iisip. Basta lang niya ho ginawa yun at hindi niya alam kung ano mga konsekwensya nito. Kung ganun po na ginawa niya iyon, ay mapapawalang sala siya. Ngunit, hindi po mapapawalang sala ang isang tao na meron lamang kakulangan sa pag-iisip. Ito po ay tinatawag na mitigating circumstance lamang o yung limitasyon sa isipan ng isang tao na alam pa rin niya ang kanyang ginagawa ngunit merong limitasyon. Sa madaling salita, ang hinihingi ng batas para mapawalang sala ay talagang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi nakakabenta naman siya ng buko. Kaya po nakakabilang siya ng 700 pesos na nawawala. Kaya po, malamang sa malamang ay papasok ho yan doon sa mitigating circumstance o yung nagpapabawas lamang ng liabilidad sa batas. So pwede pa rin siyang makulong. Opo. Dahan-dahan tayo, Kuntil, ha? Dahan-dahan tayo kasi pwede kayong kahit na sabihin mo may problema sa pag-iisip, kayong dalawa, pwede kayong makulong. Ha? So, okay. Thank you very much, Attorney Doc Rainier. Anong klaseng test ang kailangan dito? Unang-una po sa lahat is kailangan po, of course, yung pinaka-proseso po is that psychological assessment po, no, para at least makita po natin kung ano po yung pinagdaraanan or condition po ni Kuntil, para at least doon sa magiging diagnosis po, no, na maka-come up is that makakapag-design po ng proper intervention po na makakatulong doon sa mga issues niya. Such as, for example, doon sa anger issues. Matuturuan po siya na hindi sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay galit, kailangan mong mag-outburst. May mga pamamaraan kung paano ma-maintain yung composure natin, kung paano maging kalma sa pakikipag-usap para at least hindi maging worse yung situation, such as yung nangyayari po ngayon. Ayun. So, kailangan ng assessment. Yes. Okay. So, assessment o wala, habang tayo ay humahanap ng itutulong sa inyo, kung pwede lang sana, peace muna tayo. Wala munang sakitan, wala munang iringan at asaran. Okay? Okay ba sa inyo yon, LA? Okay, so ano ang kahihinatnan ng kakaibang kaso na ito? Medyo pupurol na kaya ang dilang matabil o mauuwi na sa kasuhan ang alitan ni na LA at Kuntil? Magbabalik kami dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Harapin mo face to face. Alam nyo, marami kaming gustong itulong sa inyo. Hindi para gantimpalaan yung mga kagagahan nyo. Okay? Kung hindi, para peace na lang muna tayong lahat, di ba? At least ngayon, nalaman natin na lahat tayo may pinagdadaanan. So, kung tayo ay umiinit ang ulo, mas maganda talaga yung nagtitimpi kesa gumrabe ng gumrabe. Alam nyo, dapat
maghanap buhay na lang tayo. Diba, no? Diba? Maghanap buhay na lang tayo. Ngayon, itong si Kuntil, nagbebenta ng buko. Nawalan daw ng 700. O eto, 1,000 sa'yo na. Bigay mo sa kanya. O, 1,000. Siyempre, kung hindi naman totoo na siya yung kumupit, bibigyan ko rin siya ng 1,000. O, ikaw naman magbigay sa kanya. Ayan, Kuntil. O, di ba? O, yakap na rin. Di ba? Alam mo ang gagawin natin? Una, ipapa-assess ka namin dito kay Doc. Ha? Tapos, baka may mga ano yan. Kasi parang ano siya, no? Parang impulse control. Ang problema, yung pag nagalit, biglang gano'n may impulse control problem. So, pwede nating ayusin yan. Subukan nating ayusin. Pagkatapos, barangay intervention, 4-piece, wala pa siyang 4-piece. At yung barangay din ang magsisigurado na hindi na sila pagkakatuwaan ng mga kabarangay nila. Okay ba yun? Okay, pero peace tayo, ha? Peace tayo. Kasi sa barangay, pwede rin kayong makahanap ng trabaho dyan kahit paminsan-minsan. Street sweeper lang, may bayad na. Hindi ba? So, basta't magtimpi tayo at kailangan may kapayapaan sa ating buhay. Para sa mga anak mo. At saka para din sa sarili mo. Kesa naman, daling ka sa pamilya mo. O hindi ba? Gusto mo, nag-iisa ka, right? O, so magtimpi tayo, okay? Okay, so sa rampahan, sabay kayo ngayong magrampa. Gusto ko double. Double! Sige na, dalawa kayo. Papunta doon, papunta doon. Kayong dalawa, sabay. Sabay, sabay. Okay, go. Spider-Man! Spider-Man ang dating. O, di ba? So, dito po nakita natin ang isang mahalagang bagay na kailangan natin isipin kapag tayo'y napupunta sa gitna ng gulo o alitan. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Lahat tayo may iniisip na problema. Lahat tayo ay tao lamang. Yan. Sa pagkakataon nga na ito, ang isa, sabi nga nila, may konting kakulangan sa pag-iisip. Pero kahit si LA, sigurado ako may pinanggagalingan din. Mahirap talaga maghusga. Kaya kailangan nagtitimpi. Dapat mangingibabaw ang pagproseso ng nararamdaman at lalo na haluan ng pag-isip na matino. Hindi puro emosyon. Mag-isip din tayo, ha? Para wala naman tayong magiging kaaway na walang saysay. At sa mga kabarangay ni LA at Kuntil, sabi nga ni BBM, mahiya naman kayo. O, di ba? Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Dismayado ang isang padre de pamilya dahil... po yan. Oh no! Yung katamaran na yon dati pa ba yon? Di po tumutulong sa akin. Ang daming pagkakakitaan. Hindi po siya nagtatrabaho. Hindi siya pumalit, nagtatrabaho. Wala namang ginawa kundi maglasing. Ayun, naghahanap buhay na. Hindi po...